I'm sorry anak, pero yun ang mas makakabuti. Ang lumayo siya sa'yo. Bakit ma? Bakit sa lahat ng tao ay ikaw pa tong ayaw ako sumaya? Napupuot na wika ulit ni Dustin sa kanyang ina. Dahil yun ang tama. Si Brianna ang dapat mong pakasalan dahil magkakaroon na kayo ng anak. Nakmasa na lalapitan si Dustin ng kanyang ina pero umiwas siya dito. Walang paalam na lumabas siya ng kwarto at nagtuloy sa garahe. Gulong-gulong isipan ni Dustin dahil sa mga nangyari sa buhay niya at nagsimula lamang ito nang dumating ang babaeng yon. Kinasusuklaman niya si Brianna at hindi niya ito mapapatawad kahit kailan. At sa sobrang galit ay nasabi niya na sana nga ay ito na lamang ang namatay kanina nang sa ganon hindi siya iniwan ni Agatha. Natagpuan na lamang ni Dustin ang sarili na nasa isang bar. Mabuti na lamang at kaagad siyang pinuntahan ni na Jericho at Sam. Bro, anong problema? Bakit ang haling tapat ay nagyayaya kang uminom? Bungad ka agad ni Jericho kay Dustin. Iniwan ako ni Agatha dahil yun sa babaeng malanding sumira ng buhay ko. Alam ko, dahil kinausap ako kanina ni tita at gusto niyang ako ang magkasal sa inyo. Wika naman ni Sam. Walang kasalang magaganap bukas dahil hindi ko maaatim na pakasalan ng babaeng sumira sa buhay ko. Humanda siya sa akin dahil gagawin kong impyerno ang buhay niya at pagsisisihan niyang pinanganak pa siya dito sa mundo. Galit namang wika ni Dustin habang hawak ang baso na may lamang alak. Naintindihan ka namin, Dustin. Pero kung ito talaga ang kapalaran mo, mas mabuti na tanggapin mo na lamang si Brianna sa buhay mo. Lalo pat magkakaanak na kayo. Mahabang wika ulit ni Sam. Hindi na sumagot si Dustin bagkus mapakla siyang ngumiti sa dalawa. Buo na ang desisyon niya at hindi niya papakasalan ang babaeng yon. Gabi na nang lumabas ng bar ang tatlo. Hinatid na lamang si Dustin ng mga kaibigan niya dahil hindi na niya kaya pang mag-drive. Pagkadating ng bahay ay kagad nilang inalalayan si Dustin na makaakyat sa kwarto nito. Kaagad naman dumapa si Dustin sa kama niya at ipinikit ang mga mata. Narinig pa niya nang magpaalam sina Jericho at Sam sa kanya na aalis na. Nalimpungatan naman si Dustin nang may naghuhubad sa suot niyang polo. Nang imulat niya ang mga mata niya ay mukha ni Agatha ang kanya nakita. Agatha? Ikaw ba yan? Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis? Dahil mahal mo ako. Kinabig nga agad ni Dustin palapit sa kanya ang babaeng inaakala niyang si Agatha. Hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Mabilis niyang siniil ng halik ang mga labi nitong nakaawang at nang hindi pa siya makontento ay inihiga niya ito at kaagad na pumaibabaw dito. Sabik na inangkin ni Dustin ang mga labi nito habang ang isa niyang palad ay malayan naglalakbay sa katawan nito. Shit Agatha, hindi ko kayang hindi ka maangkin ngayong gabi. Ang tagal ko nagtiis. Ang tagal kong palaging pinipigilan ng sarili ko. Pero ngayon, I'm sorry hindi ko na talaga kaya magpigil pa. Pabulong niyang wika kay Agatha habang abala naman ang mga kamay niya sa katawan ng kasintahan. Pilit na winawak si ni Brianna ang mga kamay ni Dustin na nangahaha sa katawan niya. Pero sadyang malakas ito at ang mga halik nito na habang tumatagal ay nagiging mapaghanap na. Dustin, tama na. Hindi ako si Agatha. Saad niya, ngunit hindi siya nito pinapakinggan. Nagulat na lamang siya nang maramdaman ng mainit nitong palad sa loob ng damit niya na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Aminin man niya o hindi, pero habang nagtatagal ay nagugustuhan na ng katawan niya ang kapangahasan sa kanya ni Dustin. I love you, Agatha. Bulong pa ni Dustin nang bitawan niya ang mga labi ni Brianna. Ilang sandali pa ay naramdaman na ng dalaga ang mga halik ni Dustin sa parteng dibdib niya. Bago sa kanya ang pakiramdam na yon dahil ng gabi na may nangyari sa kanilang dalawa ni Dustin ay walang halikan na nangyari. Basta na lamang siya naghubad at pumatong sa ibabaw nito tsaka marahang gumalaw. At hindi niya inaasahan na masakit pala yon. Nang maramdaman ni Dustin ang ginagawa niya ay hinawakan siya nito sa bandang balakang at ito na mismo ang nag-guide sa kanya. Kahit liwanag lamang na galing sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa kwartong yon ay naaaninag niyang nagugustuhan ni Dustin ang ginagawa nila. Bumalik ang diwa ni Brianna nang marinig ang pagkapunit ng suot niyang panjama at sumabog sa katawan niya ang lamig ng aircon na nagbumula sa kwartong yon. Kahit anong gawin niyang pagpipigil sa binata ay hindi siya nito pinapakinggan. Para itong bata na gutom na kailangan ng kumain at ang katawan niya ang ginawa nitong pagkain. Napagod na din siya sa kakatulak kay Dustin ngunit wala naman nangyayari dahil malakas ito sa kanya. Pikit mata na lamang niyang pinaubaya dito ang kanyang katawan kahit na hindi dapat.
Ilang sandali pa ay napadaing siya sa sakit na mag-isa ang mga katawan nila. Ngunit kalaunan naman ay napalitan ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Kinabukasan, bigla naman napabangon si Brianna na makita ang nakatayong si Dustin at masama ang tingin pinupukol sa kanya. Nang mapatingin siya sa bintana ay mataas na ang sikat ng araw. Anong ibig sabihin nito? Ha? Bakit nandito ako sa kwarto ko? At bakit pareho tayong hubad-hubad? Tanong ni Dustin kay Brianna habang ang mga mata nito ay nakatingin sa hubad niyang katawan. Lasing ka kagabi nang umuwi ka at nagmagandang loob lang naman ako na punasan ka. Pero bigla mo na lamang akong hinalikan. Nahihirapan namang paliwanag ni Brianna kay Dustin. Ako? Hinalikan kita? Imposible. Dahil kahit ikaw na lamang ang natitirang babae dito sa mundong to, ay hindi kita hahalikan at mas lalong hindi kita gagalawin. Singhal sa kanya ni Dustin tsaka umiling-iling habang nakatingin pa rin sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, Dustin, at may nangyari sa ating kagabi. Imposible. At kung sakali man na may nangyari sa ating kagabi, ikaw ang may gusto nun at hindi ako. Sinamantala mo ang pagkakataon na lasing ako. Nang sa ganun paggising ko ay hindi na ako makatanggi na pagkasalan ka. Pues, pasensya na dahil hindi magbabago ang desisyon ko. Bakit ba ganyan ka, Dustin? Ikaw naman na may gusto na may mangyari sa atin kagabi Pinipigilan pa nga kita pero ayaw mo magpapigil. At isa pa, nag-i-enjoy ka din naman sa katawan ko Hindi na nga napigilan pa ni Brianna ang mapaiyak dahil nasasaktan siya sa mga salita lumalabas sa bibig ng binata. Ako? Nag-enjoy sa katawan mo? Bakit kaya hindi mo muna tignan sa salamin yung katawan mo? Nang malaman mo na kahit maghubad ka pa dito sa harapan ko, ay walang epekto sa akin yon. Wala ka naman may pagmamalak sa akin, Brianna, dahil hindi ang tipo mo ang gusto ko. Bakit? Hindi rin naman ikaw ang tipo kong lalaki Masyado kang malupit. Masama ang ugali mo, hindi ka kagaya ni Jake na mabait at may puso. Wala akong pakialam sa tingin mo sa akin. Ang maganda mong gawin, umalis ka na dito sa kwarto ko. Tumayo na nga si Brianna at dinampot ang mga damit niya nagkalat sa ilalim ng kama. Nakita niya nakasunod pa rin ang tingin ni Dustin sa kanya. Nang makuha na ni Brianna ang mga damit niya, ay kagad na siya lumabas ng kwarto ni Dustin. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit nagpadala siya sa gusto ng katawan niya. Dahil kasi sa nangyari ay nagbuka na naman siyang masama sa paningin ng lalaking yon. Dapat siya nga ang magalit dito dahil may kasalanan ito sa kanya. Iniwan siya nito sa gitna ng ulan at hindi man lamang siya nito binalikan doon. Takot na takot siya pero nilabanan niya ang takot na yon para sa kanyang anak. Mabuti na lamang at may nagmagandang loob na tumulong sa kanya. At hinatid siya kinabukasan kaya nakauwi siya ng ligtas. Ngunit si Dustin pa ngayon ay may ganang magalit sa kanya kaya sa isip niya ay ang kapal-kapal na mukha nito. Wala nga maalala si Dustin sa nangyari sa nagdaang gabi pero sinasabi ng babaeng yon na may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinasabi nito o gusto lang talaga siya nitong pikutin para pakasalan niya ito. Bigla naman napalunok ng sariling laway si Dustin nang maalalang hubad na katawan ni Brianna at napangiti sa kawalan. Nang matapos maligo si Dustin ay pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang ina. Pumapayag na ako na pakasalan si Brianna, Mama. Bungad agad ni Dustin sa kanyang ina at nagulat pa ito nang sabihin niya yon. That's good, anak. Tipid naman tugon ng ina ni Dustin sa kanya. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Dustin habang iniisip ang gagawin niya kay Brianna sa oras na maging asawa niya ito. Pagkagaling ni Dustin ng kwarto ng mama niya ay dumaan muna siya sa kwarto ni Brianna. Bukas ang pintuan at nakita niya nakaupo ito sa gilid ng kama. Hindi na siya kumatok dahil bukas naman. Nagulat pa ito nang makita siya. Dustin, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang wika ni Brianna sa kanya. Nandito ako para sabihin sa'yo na tuloy na tuloy ang kasal natin mamaya. At gusto ko, ngayon pa lang ay handa mo na ang sarili mo para sa akin. Wika naman ni Dustin tsaka nginitian ng nakakaloko ang dalaga. Bakit bigla ata nagbago ang desisyon mo? Wala naman. Napag-isip-isip ko lang na kailangan kitang panagutan. Dahil ginalaw kita at ngayon ay pinagbubuntis mo ng anak ko. Huwag ka mag-alala, magiging masaya ka sa piling ko, Brianna. Dahil walang minuto na hindi kita papasayahin. Hindi naman nagsalita si Brianna at nakatingin lamang siya sa mukha ni Dustin. Nawaring pinag-aaralan niya ang mga sinasabi nito ayon sa ekspresyon ng mukha nito. Pagkalabas ni Dustin sa kwarto ng dalaga ay nagtuloy na siya sa kwarto niya para maghanda. Dahil after lunch gaganapin ang kasal nila. Napagkasunduan ni Dustin at ng mama niya na sa bahay lang gaganapin ang kasal. Para secret wedding lamang ang maganap sa pagitan nilang dalawa ni Brianna.
Ayaw din kasing ipangalandakan ni Dustin sa buong mundo na ikakasal siya sa isang stranger woman na ni family background dito ay hindi niya alam. Malay ba niya kung masamang tao ito na kaya gusto makapasok sa pamilya nila ay dahil may motibo ito sa kanila. Lalo pat kilala ang pamilya nila sa larangan ng business. Napapuntang hininga na lamang si Dustin at isa lang ang sinisiguro niya na hindi magtatagumpay ang babaeng yon sa balak nito sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras at ito sila ngayon sa malawak na garden ng mansyon. Ito kasi ang ginawang venue ng kasal nila ni Dustin at Brianna. At dito din sila magpapalitan ng ID ng babaeng kinasusuklaman niya. Wala silang inimbita ng mga relatives, tanging si Sam at si Jericho lamang. Nang matapos ang kasal ay kaagad naman binati ni Jericho si Dustin. Congratulations bro. And good luck na lang mamaya sa honeymoon ninyo ni Brianna. Pangaasar nito sa kanya habang nakangiti ito ng nakakaloko. Walang honeymoon na magaganap dahil hindi ko maatim na angkin ng babaeng yan. Nandidiri namang saad kaagad ni Dustin kay Jericho na kinahalakak naman nito. Seryoso ka bro? Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang asawa mo? At batang-bata pa? Huwag kang choosy. Isipin mo na lang na mapupunan niya ang pangangailangan mo bilang isang lalaki. Kung ako nga ang nagapag niya ng gabing yon, aba, ako na mismo magyayaya ng kasal sa kanya. Bigla naman napatingin si Dustin kay Brianna na kausap ngayon ng kanyang mama at ni Sam. Napag-isip-isip niyang, oo, maganda naman talaga ito at mistisa. Ang mga mata nitong singkit na bumagay sa matangos nitong ilong, ang buhok nito na itim na bagsak at ang mga labi nitong... Bigla naman siya napailing sa mga naiisip niya. Napukaw ang malalim na pag-iisip ni Dustin nang makitang nandoon na pala si Jericho at kausap ngayon si Brianna na ngiting-ngiti naman sa kaibigan niya. Bigla siya nakaramdam ng inis na hindi niya alam kung saan nanggaling ang inis na yon. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Hinila niya sa dulo ng garden si Brianna at saka niya ito tinulak. Kamuntikan pa itong mapaupo sa lupa sa ginawa niya. Ano ba Dustin, bakit mo ko tinulak? Naiinis naman tanong ni Brianna sa kanya. Ikaw, kakakasal lang natin, tapos naghahanap ka kaagad ng iba? At kaibigan ko pa talaga? Hindi ka na nahiya, kahit kailan talaga malandi kang babae ka. Gigil namang wika ni Dustin kay Brianna habang nalilisik ang mga mata. Ano malandi ang pinagsasasabi mo? Nag-uusap lang kami ni Jericho. At bukod doon ay wala na kahit itanong mo pa sa kanya. Sinungaling. Bakit Brianna, balak mo bang angkitin ng kaibigan ko? Sa bagay, mayaman din ang pamilya ni Jericho. Kapag naangkit mo siya, ay pwede niyang ibigay lahat ng gusto mo. Etong tatandaan mo, ha? Ngayon na asawa na kita, ayoko nakikita kang nakikipag-usap sa mga lalaki, kahit sa mga kaibigan ko pa. Bakit ba ganyan ka sa akin? Wala naman akong ginagawa. Nakita naman ni Dustin ang pangingilid ng mga luha ng dalaga. Pwede ba, Brianna? Huwag mo akong artihan, dahil hindi yan uubra sa akin. Kung gusto mo magkasundo tayong dalawa, ay umayos ka ayon sa gusto ko. Iniwan ni Dustin si Brianna sa garden dahil naiinis talaga siya sa pagmumukha nito. Sa isip niya, ang kapal na mukha nito makipagtawanan kay Jericho. Hindi na ito nahiya sa mismong pamamahay pa talaga nila. Ang landi nitong babae. Napaisip tuloy siya kung anak nga ba talaga niya ang batang dinadala nito. O baka naman hindi. O di kaya ay marami silang gumamit dito sa babae. Nagiinit tuloy lalo ang kanyang ulo sa mga tumatakbo sa isipan niya.